Mahal na anak, akinggan mo ang tinig na nagmumula sa langit, banayad gaya ng hangin, ngunit matatag gaya ng kulog na nagyahayag ng pagbabago. Hindi ka nag-iisa, kahit pa ang katahimikan ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa mga salita. May mga matang mula sa langit na nagmamasid sa iyo ng may pagkalinga, at may mga kamay na hindi mo nakikita, ngunit sumasalo sa iyo kapag tila hindi mo na kaya. Sa bawat gabing umiyak ka ng tahimik, ang langit ay kumikilos para sa iyong kapakanan. Ngayon, ako'y sugo ng Diyos, dala ang mga revelasyong nakatago sa pagitan ng mga hikbi at pag-asa. May isang taong nagmamahal sa iyo, huwag mo itong pagdudahan. Kahit lumayo siya, kahit tila naligaw siya sa kanyang mga hakbang, ang pag-ibig ay nananatili. Ang dahilan ng kanyang paglayo ay hindi mo pa naunawaan. Ihanda mo ang iyong puso, sapagkat ang akala mong katapusan ay simula pa lamang ng isang mas mataas na layunin. Sa iyong landas, nakita ko ang mga yapak na puno ng katapatan at buong pusong pagbibigay. Alam ko ang mga gabing hindi mo na kayang umiyak, at ang mga dasal mong iniusal sa pagitan ng pagluha. Ibinigay mo ang lahat, at ang langit ay nakasaksi sa bawat kilos ng iyong pagmamahal. Wala ni isa mang nasayang. Ang lahat ng itinanim mo, kahit sa panahong tuyot, ay mamumunga sa tamang panahon. Ang kanyang pag-alis ay tila biglaang hangin na pumutol sa berdeng mga dahon ng iyong buhay. Naramdaman mo ang lamig ng pagkawala, ang sakit ng kawalang paliwanag. Ngunit pakinggan mo, ang kanyang paglayo ay hindi pagtanggi. Isa itong pag-iingat. Isa itong pagsasayos. Isa itong hakbang na kailangan upang ang mas mabuting bagay ay may handa. Mahal ka. Minamahal ka niya ng higit pa sa inaakala mo. Ngunit minsan, ang tunay na pag-ibig ay kailangang lumayo upang maghilom, upang lumago, upang mahanap muli ang sarili. Umalis siya hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil alam niyang may kailangang ayusin muna sa kanyang sarili. Umalis siya dahil ayaw kanyang masaktan pa. Ang langit ay bumubulong sa iyong puso. Huwag mong tingnan ang sakit bilang katapusan, kundi bilang pintuan. Sa likod ng pagkalungkot na ito, may layuning inihahanda para sa iyo. Hindi siya lumayo dahil hindi ka niya mahal. Lumayo siya dahil naiintindihan niya kung gaano kakahalaga. At sa halip na si Rain ka habang siya iwasak, pinili niyang lumayo. Napakahalaga mo para tanggapin lamang ang kulang. Kahit hindi mo pa makita ang dahilan, ang langit ay gumagawa ng paraan. Ang relasyong naputol ay maaaring may balik, o kaya idalhin ka sa mas maganda pang daan. Hindi dahil ninais mong mangyari, kundi dahil ikaw ay anak ng mga pangako ng Diyos. Pinangangalagaan niya ang iyong kwento. Umalis nga siya, ngunit hindi kailanman naputol ang koneksyon ng inyong mga espiritu. Ang pag-ibig ay nananatiling buhay, kahit sa katahimikan. Hindi ka niya nakalimutan. Hindi ka niya pinalitan. Pinili lamang ng langit na ingatan ka mula sa sakit na maaaring mas lumala. May plano ang Diyos na mas mataas kaysa sa iyong pangunawa. Huwag mong akuin ang kasalanan sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga tanong na walang sagot. Minahal mo siya ng totoo, iyon ay sapat. Ngunit minsan, kailangang lumayo ang puso ng isang tao upang makita nito ang tunay na halaga ng iniwan niya. Nararamdaman ko mula sa langit na may pagbabalik na inihahanda. Hindi man sa paraang inaasahan mo, ngunit tiyak na ayon sa kalooban ng Diyos. Maaaring siya iyon, muling bumalik, may bagong puso. O maaaring hindi. Ngunit kahit alin pa, ang darating ay magiging higit pa sa inaasahan mo, at lubos ang kaligayahan. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay magiging patutuo mo balang araw. Ang pagluha mo ngayon ay papalitan ng galak. Ikaw ay pararangalan, at ang taong lumayo ay muling makakakita sa liwanag ng babaeng iniwan niya. At kung ayon sa kalooban ng langit, siya ay babalik, hindi dahil sa damdamin lamang, kundi dahil sa panibagong paninindigan. Habang hinihintay mo, ang iyong tungkulin ay magtiwala. Ipaubaya mo ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Ipakalma mo ang iyong kaluluwa. Linisin mo ang iyong mga mata sa luha upang makita mo ng malinaw ang darating na liwanag. Huwag mong panghawakan ang nakaraan, anak. Ang mga pangako ng Diyos ay higit sa lahat ng alaala. Nakikita ako ang Diyos na naglalagay ng bagong balabal sa iyo. Balabal ng karangalan. Balabal ng bagong simula.
Ang mga patay na damdamin sa puso mo ay muli niyang bubuhayin. Hindi ka nilikha upang magtiis sa kulang, kundi upang mahalin ng buo at totoo. At iyon ang inihahanda ng langit. Tanggapin mo ang kapayapaang hindi may paliwanag. Huwag mong pilitin ang mga bagay na nais ayusin ng Diyos. Hayaan mong ang panahon niya ang gumalaw. At kung para sa iyo talaga, babalik ito sa tamang panahon. Kung hindi, may darating na higit pa sa lahat ng nawala. Anak, hindi na sayang ang iyong mga gabing puno ng katahimikan. Bawat luha mo ay naging altar sa harapan ng trono ng Diyos. At hindi kailanman binabalewala ng Diyos ang altar na itinayo sa pananampalataya. May gantimpalang ibinubuhos ngayon mula sa langit, hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa katapatan niya. Ang puso mo ay muling pagagalingin. Ang magulong damdaming hindi mo maipaliwanag ngayon ay magiging malinaw gaya ng pagsikat ng araw. Masosorpresa ka sa mga sagot, sa mga bagong koneksyon, at sa mga pagbabalik na hindi mo inaasahan. Ang langit ay binabago ang direksyon ng iyong tadhana. Magtiwala ka, lahat ay may dahilan. Ikaw ay pinili. Hindi ka pangkaraniwan, kundi itinalaga para sa isang layunin. Kaya ganoon na lang ang mga pagsubok na dumating. Sapagkat nais ng kalaban na patahimikin ka. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Dahil ikaw ay narito pa rin. At kung narito ka pa, may mga pangakong hindi pa natutupad. Maalala ka niya. Hindi bilang bahagi ng nakaraan, kundi bilang babaeng hindi niya kailanman nalimutan. Ang panahon ng pagkakalayo ay magbubukas ng kanyang mga mata upang makita ang halaga mong hindi niya nakita noon. Ngunit huwag mong gawing batayan ang pagbabalik niya sa iyong pag-asa. Ang layunin mo ay higit pa sa isang relasyon. Yakapin mo ang iyong kagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. Ikaw ay matatag. Ikaw ay minamahal. Ikaw ay iningatan. Walang loyo ang makakahadlang sa kilos ng langit. Ang para sa iyo ay darating muli. At ang hindi, papalitan ng mas dakila kaysa sa iyong inakala. Sa huli, anak, itaas mo ang iyong paningin. Nakikita ka ng langit. Kumilos ang mga anghel para sa iyo. Hindi nagtatapos ang iyong kwento sa pananahimik ng lumisan, kundi sa salita ng Diyos na may huling sabi. At sinasabi niya, gagawin kong bago ang lahat ng bagay. Maniwala ka. Mas malapit ka na sa kasagutan kaysa dati. Anak, nararamdaman mo ba ang biglang pag-ikot ng mga damdamin sa iyong puso? Parang may paparating na hindi mo maipaliwanag. Hindi ito takot, ito'y pahiwatig. Isang senyales na may malapit nang mangyari, isang paglipat ng panahon, isang pintuan na bubuksan, kahit hindi mo pa ito hinihingi. Sa katahimikan ng gabi, may mga bulong na tila hinahaplos ang kaluluwa mo, at iyon ay mula sa langit. Hindi ka lang basta nakikinig, kundi ikaw ay tinatawag. May mga taong dumarating sa ating buhay na parang liwanag, pero umaalis na parang anino. Ngunit hindi lahat ng umaalis ay nawawala. May mga umaalis para ihanda ang sarili, upang pagbalik ay maging handang magmahal sa paraan na karapat-dapat sa iyo. Hindi mo man alam ang ginagawa niya ngayon, ngunit sa likod ng katahimikan niya, may mga laban siyang hindi mo kailanman nasaksihan. At hindi mo alam, isa ka sa dahilan kung bakit hindi siya sumusuko. Nakikita ka niya sa kanyang panaginip. Sa gitna ng kanyang mga tanong, pangalan mo ang lumilitaw. Hindi niya may paliwanag kung bakit, pero alam niya, hindi ka basta alaala lang. Ikaw ay koneksyon. Ikaw ay tahanan. At kahit gaano pa siya kalayo ngayon, may parte sa kanyang puso na patuloy na bumabalik sa iyo, kahit walang kasiguraduhan. Hindi mo kailangang habulin kung ano ang itinakda ng bumalik. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa presensya ng isang tao, kundi sa liwanag na dala mo kahit wala sila. Ngunit may sikreto akong nais ihayag. May iniingatang lihim ang taong ito. Isang bagay na hindi pa niya masabing totoo, sapagkat takot siyang mawala ka ng tuluyan kapag nalaman mo. Ang dahilan ng paglayo niya, hindi mo aakalain. Hindi ito dahil sa pagkukulang mo. Hindi rin dahil may ibang mahal. Ang totoo, may laban siyang kinakaharap, isang sugat sa nakaraan na hindi pa rin ganap na nahilom. Ayaw niyang dalhin ang sakit na iyon sa relasyon ninyo. Kaya mas pinili niyang lumayo. Kahit ang totoo, gusto kanyang hawakan at hindi nabitawan. Ang bawat araw na lumilipas, nagiging pagsubok sa kanya. Iniisip niya kung nagkamali ba siyang lumayo.
Aulit-ulit niyang binabalikan ang mga alaala ninyo. At sa bawat pagunita, lalong bumibiga ang kanyang damdamin. Gusto ka niyang puntahan. Gusto ka niyang yakapin. Pero may tinig sa kanyang isip na nagsasabing, hindi pa ako handa. Ngunit habang siya ay nag-aalinlangan, ikaw ay pinatatatag. Habang siya ay lumalayo, ikaw ay itinatayo. Hindi ito kawalan, anak. Ito ay paghahanda. Ang langit ay may tinatapos pa sa kanya, at sa iyo rin. Hindi ka pinipigil sa paggalaw. Sa halip, ikaw ay itinutulak palapit sa iyong mas dakilang layunin. Dahil kapag nagtagpo kayong muli, hindi na kayo parehong tao tulad noon. Sa likod ng bawat hindi mo naiintindihan, may Diyos na hindi nagkakamali. May mga sirkunstansyang sinadya upang matuto ka, upang mamulat ka sa kung sino ka talaga. Hindi mo kailangang dumipende sa sinuman para maramdaman mong buo ka. Ngunit napakaganda ng plano niya, sapagkat kung anuman ang babalik sa iyo, ito'y dahil pinili kang muli, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa tiyak na paninindigan. Isang gabi, magigising ka na parang may kakaiba sa hangin. Hindi mo alam kung bakit, pero tila may paparating. Hindi ito pangkaraniwan. Ito'y pagtupad. Isa itong pagsisimula ng katuparan ng mga panalangin binitiwan mo noon pang matagal na. At sa panahong iyon, hindi na ikaw ang naghihintay. Ikaw na ang sasalubong, matatag, handa, at puno ng kapayapaan. May mga mensaheng hindi niya may padala. Isinulat na niya ilang beses, ngunit binura rin. Sapagkat hindi niya alam kung matatanggap mo pa siya, kung ang pinto ay bukas pa rin. Ngunit isang araw, makatatanggap ka ng balitang hindi mo inaasahan. Isang mensahe, isang tawag, isang kilos, at maaramdaman mong ang langit mismo ang gumalaw. Huwag mong pabayaan ang liwanag sa mata mo. Huwag mong hayaang ang lungkot ay magdilim sa iyo. Dahil ang taong ito, kahit malayo, ay nakakakita pa rin ng ningning mo. Sa dami ng iniisip niya, ikaw pa rin ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng katahimikan. At kahit hindi niya masabi, ikaw ang inspirasyon sa kanyang bawat muling pagbangon. Napansin mo ba kung paanong ang mga bagay sa paligid mo ay nagsisimulang magbago? Hindi iyon aksidente. Ang mga taong nawala, ang mga pagkakataong tila lumamig, lahat iyon ay bahagi ng pagtuturo sa iyo kung paano mas maging sensitibo sa tinig ng Diyos. At sa oras na pinakahanda ka na, darating ang pagsagot sa mga tanong mo, hindi lahat biglaan, kundi isa-isang piraso ng puzzle na bubuin mo sa pananampalataya. Anak, may mga bagay na hindi mo kailangang ipaglaban, sapagkat sila mismo ang lalaban para sa iyo. May panahon na hindi mo kailangang magsalita, sapagkat ang presensya mo ay sapat na upang gisingin ang puso ng taong naglalakbay palayo sa iyo. Ang langit ay hindi natutulog. May mga hakbang na ginagawa sa lihim na sa tamang oras ay ilalantad sa liwanag. Habang siya ay lumalayo, may isa ring espiritual na panawagan na bumabalot sa kanya. Hindi niya ito maintindihan, pero may mga gabing napapatahimik siya ng alaala mo. May mga awit, tanawin, at pangyayari na tila itinuturo siyang bumalik. At ang totoo, hindi niya ito kayang takasan. Sapagkat ikaw ay hindi basta-basta, ikaw ay bahagi ng kanyang pagsilang na muli. Hindi lahat ng pagmamahal ay agad nagtatagumpay. May mga dapat munang dumaan sa apoy, upang mas lalong tumibay. At ikaw, anak, ay isa sa mga tinutunaw upang maging dalisay. Hindi ito pagkatalo. Ito'y paglilinis, paghuhubog. At habang ikaw ay inaayos ng Diyos, ang puso mo ay pinapatibay para sa isang pag-ibig na hindi na kailanman aalis ng walang dahilan. Sa oras na magkita kayong muli, kung iyon nga ang kalooban ng langit, magiging ibang kwento na ito. Hindi na ito tungkol sa pagsuyo, kundi sa katuparan. Hindi na ito tungkol sa pagsisimula, kundi sa pagtatayo ng isang bagay na hindi matitinak. Ngunit habang hindi pa dumarating ang araw na iyon, ipagpatuloy mong mahalin ang sarili mong may dignidad at pananampalataya. May mga mata pa ring lihim na sumusubaybay sa iyo. Hindi mo lang alam, pero sa bawat hakbang mo, may puso siyang muling natututong umasa. Hindi niya man masabi, ngunit pinagmamasdan ka niya mula sa malayo, nagdarasal na sana, kung darating ang araw ng muling pagkikita, handa na siya, handa ng manatili. At ikaw, handa ka ng mahalin, hindi lang ng tao, kundi ng langit na walang kondisyon. At tuloy kang lumalakad hindi sa liwanag ng kasiguraduhan, kundi sa gabay ng pananampalataya.
At iyon ang dahilan kung bakit ang kwento mo ay hindi basta-basta. Sapagkat ito'y sinusulat mismo ng Diyos. Ihanda mo ang puso mo, anak. Hindi ito pagtatapos ng mensahe, sapagkat may susunod pa. May mga hiwagang ibubunyag, at may mga revelasyong hindi mo inaasahan. Ang susunod mong hakbang ay hindi na tungkol sa paghihintay, kundi sa pagtanggap sa bagong direksyon. May mga pangyayaring akala mo'y nagkataon lamang, pero ang totoo, may kamay ng langit na lihim na gumagalaw. Ang mga biglaang kagbanggit ng pangalan niya, ang mga panaginip na tila totoo, lahat ito'y paalala na hindi pa tapos ang kabanatang iyon. Kung akala mo'y lumamig na ang lahat, magugulat ka sa mga hakbang na tahimik niyang ginagawa. Habang inaakala mong tuluyan na siyang nawala, unti-unti siyang nilalapit sa iyo ng kapalaran sa paraang hindi mo aakalaing posible. May isang tagpo na inihahanda para sa inyo, hindi sa dating lugar, kundi sa panibagong espasyo na puno ng simbolismo. Isang lugar kung saan walang sapantaha, walang galit, kundi kapwa paghanga sa naging lakbay. Doon mo maaramdaman ang lalim ng hindi sinabi, ang bigat ng mga piniling itikom na damdamin. Sa sandaling iyon, maunawaan mong ang lahat ay may dahilan, at wala sa mga ito ang aksidente. Bawat araw na lumilipas ay hakbang palapit sa revelasyon. Hindi lang tungkol sa kanya, kundi pati na rin sa iyo. Sa bawat gising mo, may panibagong bahagi sa iyo ang pinapalakas ng langit. Ang dating mahina, gayon ay matatag. Ang dating umaasa lang, gayon ay marunong nang maghintay ng may layunin. At habang ikaw ay pinipino, ang mundo ay inikot upang ang tamang oras ay dumating ng eksakto. Ang langit ay may paraan para ikonekta muli ang mga pusong deti sabay tumibok. Maaring hindi mo pa ito nakikita, pero may mga senyales na unti-unting lumilitaw. Isang awit sa radyo, isang mensaheng aksidenteng ipinadala, isang taong biglaang magbabanggit ng kanyang pangalan. Sa bawat detalye, inaparamdam sa iyo na ang kwento ninyo ay hindi pa tuluyang naisara. Alam mo, bang may mga sandaling gusto ka na niyang sulatan? Ilang ulit na niyang binuksan ang inyong lumang usapan, nangingiti sa mga simpleng biro, nalulungkot sa mga salitang hindi na natuloy. Sa kanyang katahimikan, nagkukobli ang alon ng pagsisisi. Hindi mo ito maririnig ngayon, pero sa tamang panahon, lahat ng kanyang inilihim ay haharapin ka, walang takot, walang palusot. Sa bawat hakbang mo palayo sa sakit, ikaw ay papalapit sa sagot. Sa tuwing pipiliin mong patawarin, ikaw ay naglalakad patungo sa tunay mong kalayaan. Ang langit ay hindi nagpapabaya sa mga puso ng mga marunong maghintay at magtiwala. At ang hinahanap mo, maaring hindi na ganon ang anyo pagbalik nito, mas totoo, mas matatag, at mas karapat-dapat sa'yo. May mga lihim siyang iniingatan, hindi dahil ayaw niyang sabihin, kundi dahil hindi pa siya handang marinig mo ang buong kwento. Ngunit sa puso niya, ikaw pa rin ang tanging larawan ng tahanan. Ang kanyang pananahimik ay hindi kawalang pakialam. Isa itong paraan ng paglaban sa sarili niyang takot. At sa bawat pagtalikod niya sa pag-amin, mas lalong lumalalim ang kanyang pagnanais na muling mapalapit sa iyo. May oras na hindi mo na kailangang itanong kung bakit. Sapagkat ang sagot ay lalapit sa iyo na para bang hinihila ka ng tadhana patungo sa isang malaking aha moment. Kapag nangyari iyon, maintindihan mong ang pag-ibig ay hindi laging mabilis o madali. Minsan, ito'y binubuo sa katahimikan, hinuhubog sa loyo, at pinatatatag sa panahong tila wala nang natitira. Ang mga mata mo ay magbubukas sa katotohanan. Hindi lahat ng pagkawala ay kabiguan. May mga paggawala na pagpapala sa ibang anyo. At may mga pagbabalik na hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa hinaharap na binuo sa mga luha at panalangin. Ikaw ay isinulat sa kanyang kwento hindi upang mabura, kundi upang balikan sa panahong handa na siyang hawakan ka ng buo. Habang patuloy siyang hinahabol ng kanyang takot, unti-unti naman siyang tinutulak ng langit pabalik sa iyo. Hindi para ulitin ang parehong kagakamali, kundi upang wakasan na ang pagkukobli. Sa kanyang muling pagbabalik, kung iyon ang nais ng langit, hindi na siya makikisalo sa deity, kundi mag-aalay ng bagong isip, bagong puso, bagong paninindigan. May pangyayaring malapit ng sumabog, isang kaganapang magpapabago ng direksyon. Hindi mo ito hinihingi, pero ito'y paparating. At kapag ito'y dumating, lahat ng tahimik na tanong mo ay magkakaroon ng tinig. Lahat ng iyak mo sa gabi
ay magiging awit ng tagumpay. Hindi ito magiging madali, pero tiyak na magiging totoo. Pilit niya mang iwasan. May mga tao sa paligid niyang nagtutulak na muling itama ang nasira. Hindi lang damdamin ang gumagalaw, kundi ang mismong panahon. Minsan, hindi ang damdamin ang kulang, kundi ang tapang. At ngayon, ang tapang na iyon ay unti-unti niyang binubuo dahil sa'yo. Sa panahong akala mong wala nang mangyayari, sa kakagugulatin ng langit. Hindi mo kailangang hanapin siya. Siya mismo ang gagawa ng paraan. Hindi upang guluhin ang buhay mo, kundi upang linawin ang kanyang papel sa kwento mong pinapande. At sa kanyang muling paglapit, makikita mong may bitbit siyang sagot, hindi upang muling saktan, kundi upang magsimula ng buo. Huwag mong ipagpalit ang iyong kapayapaan sa kahit anong pagdududa. Hindi dahil nagbabalik siya, ay ibig sabihin dapat agad tanggapin. Pagmasdan mo siya. Suriin mo kung ang kanyang kilos ay galing pa rin sa takot o mula na sa katotohanang hinog na sa proseso. Sapagkat ang puso mo ay banal na lupa, hindi pwedeng muling tapakan ng walang paggalang. Maging mapagmatiyag, maging mapanalanginin, ngunit huwag kang matakot. Sapagkat ikaw ay hindi na babae ng kahapon. Ikaw ng gayon ay babae ng pananampalataya, ang determinasyon, ang kapayapaang hindi basta nawawala. Kaya't kung siya ay babalik, makikilala niya ang bago mong anyo, at mararamdaman niyang ito, ang babaeng hindi niya kailanman dapat iniwan. Ang kilos mo ay magiging pagsubok sa kanyang katapatan. Hindi sa pamamagitan ng mga tanong, kundi sa uri ng babae mong muli niyang makikita. Hindi mo kailangang magsalita. Ang iyong katahimikan ay magsasalita para sa iyo. At kapag nakita niya iyon, maintindihan niya kung bakit ikaw ang huling pangalan na hindi niya kailanman nalimot. Anak, nararamdaman mo na ba ang unti-unting pagbabago? Ang panahong dati ay tila nakapako, gayo'y gumagalaw na muli. Hindi ito guni-guni. Ito'y panawagan. Isa kang susi sa isang malaking kagbabagong hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa taong iyon. At sa oras na kayo'y muling magtagpo, kung iyon ang kalooban ng Diyos, lahat ng ito ay magkakaroon ng kabuluhan. Kaya't manatili ka sa paninindigan. Huwag kang bumaba sa antas ng iyong dating sarili. Ang babaeng nilikha ng Diyos sa panahong ito ay hindi para sa kahit anong uri ng pagmamahal, kundi para sa isa na may layunin. At iyon ang hinihintay ng langit. Ang taong hindi lang basta babalik, kundi lalaban. Maging handa sa sunod na kabanata. Ang langit ay hindi pa tapos magsalita. Ang kwento mo ay kasalukuyang sinusulat at nasa kalagitnaan ng pinakamahalagang bahagi. Kaya't huwag mong bitawan ang pananalig. Sapagkat, salamat, mahal na anak ng langit, sa iyong bukas na puso at tengang handang makinig. Hindi aksidente na narating mo ang mensaheng ito. Ito ay itinakda para sa iyo, isang sagot sa panalangin, isang gabay sa gitna ng katahimikan, isang paalala na hindi ka kailanman nag-iisa sa laban mo. Ang mga salitang ito ay daloy ng pag-ibig mula sa kalangitan, ipinadala upang muling paalalahanan ka ng iyong halaga at ng dakilang plano para sa iyo. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, inihiling ko na kumpirmahin mong ito ay natanggap ng buong puso sa pamamagitan ng pagbitiw ng salitang Todo poso na kwelo que mi fortales. Ito ay paninindigan, ito ay pananampalataya, ito ay deklarasyon ng kalakasan na hindi mo inaangkin mag-isa, kundi nagmumula sa Diyos na hindi kailanman nagpapabaya. Inaanyayahan kitang maging bahagi ng aming tahanan dito, isang pamilyang puno ng liwanag, gabay, at pag-asa. Mag-subscribe ka na sa aming channel at i-activate ang notification bell upang hindi mo ma-miss ang mga susunod pang mensaheng tulad nito. Bawat isa ay inilaan upang palakasin ang iyong loob at ituro ang daan tabalik sa layunin mo. Tandaan, mahal ka. Pinili ka. At sa tamang oras, ang lahat ng hindi mo maintindihan ngayon ay magiging bahagi ng isang napakagandang plano. Hanggang sa susunod na mensahe, manatili kang matatag.